Galing ka lang sa meeting sa White House kasama si Pangulong Trump. Hindi niya itinago ang pagkadismaya niya sa mga bansang kasapi ng NATO. Kumusta ang meeting? Binanggit ba niyang aalis siya? Sige, dinawin ko ng husto. Malinaw na nadidismaya siya. Sa maraming kaalyado ng NATO at naiintindihan ko ang punto niya. Pero nabanggit ko rin na karamihan sa mga bansang Europeo ay naging kapaki-pakinabang sa base, lohistika at mga paglipad sa himpapawid. Tinitiyak nilang tinutupad ang mga pangako nila. At mayroon ding malawak na suporta ng pagpapahina sa kakayahan ng Iran sa nuclear at ballistic missile ay napakahalaga. At na Estados Unidos, lamang ang nakagawa sa ngayon ng eksaktong yon. At huwag nating kalimutan si Keir Starmer, ang punong ministro ng Britanya, na ngayon ay bumubuo ng isang koalisyon ng mahigit 30 hanggang mahigit 40 na mga bansang kasali. Kahapon, sa pulong ng pagpaplano kasamang mga lider militar para tiyakin ang kalayaan sa rutang pandagat at paggamit ng kipot ng Hormuz sa inaharap, itinuro ko rin ang isang positibong aspeto. Pero malinaw na ito ay isang napakatapat na talakayan, napakabukas, pero isa ring pag-uusap sa pagitan ng dalawang magkaibigang mabuti. Ayon sa Pangulo, susubukan niyang umalis sa NATO o kahit hindi ito suportahan ng kasing lakas ng ginawa ng ibang mga Pangulo. Dayan ang sabi ko, malinaw na nadismaya siya. Pero sabay din siya nakinig sa mga argumento ko tungkol sa nangyayari. Itinuro ko rin na dahil sa pamumuno niya, kaya nagkaroon ng pangakong gastusin, yung 5%. Nagpapakita ng pagbabagong transformatibo sa NATO. Nagiwan siya ng makabagong pamana, ang NATO. 3 punto. 0, kung saan mas pinangangalagaan ng mga Europeo ang sarili nilang depensa, pinapalakas ang Europa at NATO. Nakipagpulong si Mark Rutte kay Presidente. Kahapon, sinikap ni Mark Rutte na pigilan si Pangulong Trump na umalis sa alyansa. Pagkatapos ng pulong, nag-post si Trump sa Truth Social. Wala ang NATO noong kailangan natin at baka wala rin kung kailanganin ulit. Naalala niyo ang Greenland? Yung malaking tipak ng yelo na hindi maayos na pinamamahalaan. Ayon sa ulat, pinag-iisipan ng Pangulo na bawiin ang mga tropang Amerikano mula sa mga bansang NATO na ayaw tumulong sa Iran. Tinuwagan namin si Michael Allen, dating direktor ng National Security Council ni George W. Bush. Hindi sinabi ng Pangulo na gusto niya umalis sa NATO, pero nadismaya siya na hindi tumutulong ang NATO at hindi tayo pinapayagang gamitin ang kanilang mga base. Hindi pinayagan ng Espanya gamitin ang kanilang airspace. Tingnan mo, sa palagay ko, ang ilang bansa sa kanlurang Europa, hindi ang NATO, kundi mga bansa sa silangan o kanlurang Europa ay hindi naging maganda ang pakikitungo. Sinasabi nila, hindi ito ang laban natin, magkakaroon ito ng negatibong epekto dito sa Estados Unidos sa loob pa ng ilang panahon. Pero ang ating mga desisyon kung saan dapat magtayo ng mga base ang ating hukbo ay dapat nakabatay sa mga pangangailangang militar at pambansang seguridad. Duda ako kung kailangan pa natin yon sa Espanya. Kung alisin ang isang pagsusuri sa postura ng mga puwersa ang mga iyon sa Espanya, sa tingin ko magiging komportable ako ron. Pero magdadalawang isip ako kung susubukan nating umalis sa Alemanya. Magdadalawang isip din ako kung susubukan nating umalis sa Italia. Ibigay natin ang sisi sa kung kanino talaga ito nararapat, na ang mga gobyerno ng sentro-kaliwa sa kanlurang Europa at hindi sa NATO. Sinabi ng Italia na bawal nating gamitin ang base sa Sicilia. Bakit tayong nagbabayad dito? Hindi naman natin sila in-inform o isinama simula't simula. Kaya kung magtampo sila at gumawa ng iskandalo, ayos lang. Pero ang hindi tayo papayagang gamitin ng mga base ay talagang hindi katanggap-tanggap at walang makakalimot dito. Hinarap din ni Reagan yan, tama ba? Oo, ginawa niyo yun. Ginawa na rin yan ng Europa noon. Kaya dapat na nating tapusin to. Lalo na sa Italia na may gobyernong medyo palakaibigan sa atin. Dapat kaya nating ipaliwanag sa kanila na kailangan nilang pumanig sa atin sa mga ganitong matitinding sitwasyon. Siguradong magkakaroon ito ng negatibong epekto. Dapat silang bumawi sa pamamagitan ng pag-invest sa kanilang baseng industriya ng depensa para magkaroon ng papel sa mga susunod na sitwasyong pangkagipitan. Dahil sa huli, Brian, medyo limitado lang talaga ang kakayahan nila. Maaaring makililahok sila sa mga eskorta o magbantay sa kipot ng Hormuz kung sakaling malampasan natin ang panahong ito ng tigil putukan.
Pero hindi sila magaling doon at wala silang parehong kakayahan gaya ng Estados Unidos. Kaya huwag tayong magpaloko tungkol sa magiging silbi nila mula pa lang sa simula. Tandaan, hindi sila natuto sa digmaan ng Ukraine at Russia. Hindi pa rin sila handa sa mga drone. Sa Europa, nakikita nila ang lapit at pagiging mapanganib ng mga Shahed drone at ang papel na ginagampanan ng mga ito sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngayon, ayon sa Business Insider, nagmamadali silang gumawa ng plano. Bago ang sigalot sa Iran at ang pananakop sa Ukraine, mura at simpleng mga drone ang umaatake sa mga target sa gitnang silangan. Nagpapahiwatig ito ng bagong uri ng digmaan. Binaliwala ng NATO ang mga babala at ayon sa isang komandante, ngayon ay nagmamadali silang baguhin ang kanilang mga taktika. At sino ang makikinabang dito? Ukranya dahil nag-improvise at nagpakita ng inobasyon. Sige. Kahanga-hanga sa digmaan sa Ukraine ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng mga drone. Kami mula sa sandatahang lakas ng Estados Unidos ay maraming natutunan mula sa mga aral na nakuha. Sinusubukan naming maintindihan kung paano ginamit ang mga drone na ito, ang NATO at ang Euro. Kailangan din itong gawin ng mga Europeo. Komplikado at mahirap pamahalaan ng NATO, kaya mahirap para rito matutunan ang ilang aral na ito. Pero kailangan natin itong gawin. Ito ang hinaharap ng digmaan. Bahagi na ng halos bawat desisyon sa target ang mga drone. Bukod pa sa mga FPV drone na hinahabol ang mga sundalong Ruso ng mag-isa. Kaya dapat nating pag-aralan at paghanda ang mabuti ito. At umasa sa mga Ukranyano na turuan tayo. Mahalaga talagang magtagumpay ang Ukraine. Mayroon silang pangalawang pinakamalaking hukbo sa Europa at pinakamagaling na puwersang pandigma. Hiniling ng Polonya na seryosuhin ang banta ng pag-alis ng ZEWA sa NATO. Seryoso sila dito, nagbabayad lang ng mas mababa sa 2%. Ang Espanya, Portugal, Albania, Belgium at Canada ang mga nakikinabang ng walang ambag. Salamat, Mike Allen. Salamat.